120,000 piso, ma'am. Ang mga salitang iyon, kahit gaano pa kalumanay ang pagkakasabi ng kahera, ay tumama sa pandinig ni Marivic Altamirano na parang isang malakas na kulog. Napahinto ang kanyang kamay na may perpektong pulang manicure sa ere, ilang pulgada na lang mula sa napakaliit niyang designer handbag. 120,000. Katumbas lang iyon ng isang pares ng sapatos na balak niyang bilhin sa susunod na botike, pero sa sandaling iyon, ang halagang iyon ay parang isang bundok na guguho sa kanyang ulo. Isang malamig na kaba ang dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Ngumiti siya sa kahera, isang ngiting pinraktis niya ng milyon-milyong beses sa harap ng kamera, matamis, walang bahid ng anumang problema. Okay, one moment, sabi niya, ang boses ay kalmado at presko, kabaligtaran ng nagwawalang bagyo sa loob niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang Hermes clutch bag sa loob, nakita niya ang isang mamahaling lipstick, isang maliit na bote ng pabango, at ang kanyang cellphone na kumikinang. Pero ang hinahanap niya, ang kanyang itim na leather wallet, ay wala. Hindi maaari. Sinimulan niyang kapain ang loob ng maliit na bag, ang kanyang mga daliri ay nanginginig na ngayon. Wala. Binaligtad niya ang lahat ng laman sa ibabaw ng glass counter, hindi na alintana ang tingin ng kahera. Lipstick. Pabango. Cellphone. Wala. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang ngiti sa labi ng kahera ay bahagya ng nagbago, pero ang mga mata nito ay puno na ng pagtataka. Sa likuran niya, naririnig na niya ang mahihinang bulungan mula sa mga taong nakapila. Kilala siya ng lahat. Imposibleng hindi. Siya si Mavi Altamirano, ang key-it girl ng Maynila, ang modelo na laging laman ng mga magazine at society pages. Ang kanyang buhay ay isang perpektong larawan ng karangyaan at kagandahan. At sa perpektong larawang iyon, walang puwang para sa kahihiyan. Lalo na ang kahihiyang dulot ng hindi pagbabayad sa isang high-end na boutique sa gitna ng Makati. Ma'am, okay lang po kayo, tanong ulit ng kahera, may bahid na ng pag-aalala ang boses. Nag-angat ng tingin si Mavi. Nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin sa likod ng counter. Ang perpektong ayos na buhok, ang brilyanteng hikaw, ang damit na nagkakahalaga ng sweldo ng isang manager sa isang buwan. Pero ang nakita niya sa kanyang mga mata ay purong takot. Takot na makita ng iba ang bitak sa kanyang perpektong maskara. Ang mga bulungan sa likod niya ay lumalakas na. May kumukuha na ba ng litrato? Bukas, ano na lang ang isusulat sa mga gossip column? Famous model Mavi Altamirano, nakalimutang magdala ng pera. Ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, ay tiyak na magwawala. Ang imahe ay lahat sa kanilang pamilya. At siya, bilang mukha ng pamilya Altamirano, ay hindi pwedeng magkamali. Desperation. Iyon ang naramdaman niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ngayon na. Sa pag-ikot ng kanyang mga mata sa paligid, sa paghahanap ng kahit anong pwedeng maging solusyon, napako ang kanyang tingin sa isang lalaking nakatayo malapit sa entrance ng bautike. Nakatayo lang ito roon, hindi nakikitingin sa mga damit, kundi diretsong nakatingin sa kanya. Matangkad ito, nakasuot ng isang simple pero halatang mamahaling dark gray suit na perpektong nakabagay sa katawan nito. Ang relo sa kanyang pulso ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng tindahan. May dala itong aura ng kapangyarihan at katahimikan, isang malaking kaibahan sa kaguluhang nangyayari sa counter. Hindi niya ito kilala. Pero sa sandaling iyon, hindi iyon mahalaga. Isang ideya, isang desperado at mapangahas na ideya, ang nabuo sa isip ni Mavi. Ito na lang ang tanging paraan. Isang malaking sugal. Huminga siya ng malalim, isinuot muli ang kanyang pinakamatamis at pinakakumbinsidong ngiti, at sa isang iglap, iniwan ang gulo sa counter. Mabilis siyang lumakad palapit sa lalaki. Bago pa man ito makapag-react, hinawakan niya ang braso nito na parang matagal na silang magkakilala. Baby! Sorry, natagalan ako, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-arte. Kanina ka pa ba? Alam mo na, ang hirap pumili. Pero buti na lang nandito ka na. Naramdaman niya ang pagtigas ng mga muscles sa braso ng lalaki. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita niya nang malapitan ang mukha nito. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may mga matang matatalim, malamig at tila walang emosyon, parang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao.
Nagkaroon siya ng pakiramdam na para siyang isang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. Sa isang saglit, kinabahan si Mavi. Paano kung ipahiya siya nito? Paano kung sumigaw ito at sabihing hindi siya nito kilala? Ngunit wala na siyang oras para umatras. Ang mga mata ng lahat sa tindahan ay nakatuon na sa kanila. Kaya mas hinigpitan niya ang kapit sa braso nito, at gamit ang lahat ng kanyang galing sa pag-arte, marahan niya itong hinila palapit sa counter. Babe, I'm so sorry, naiwan ko yata ang wallet ko sa kabilang sasakyan. Ang tanga-tanga ko talaga, sabi niya, na may tamang-tamang pagka-cute sa kanyang boses. Tumingala siya rito, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Can you pay for this muna? Please? I'll pay you back, promise. Hindi ito sumagot. Ang mga mata nito ay lumipat mula sa kanya, patungo sa kahera, na ngayon ay nakanganga habang pinapanood ang eksena. Pagkatapos ay tumingin ito sa mga produktong nasa ibabaw ng counter. Isang mahabang, nakakabinging katahimikan ang namagitan, at bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa balat ni Mavi. Please, makisakay ka. Please, paulit-ulit niyang dasal sa kanyang isip. At pagkatapos, na parang narinig nito ang kanyang tahimik na pagsusumamo, dahan-dahan nitong kinuha ang isang makinis na itim na leather wallet mula sa bulsa ng kanyang coat. Walang salita, walang emosyon sa mukha, kumuha ito ng isang itim na credit card at iniabot sa kahera. Namilog ang mga mata ng kahera nang makita ang card. Agad nitong kinuha at halos nanginginig na ipidroseso ang bayad. Ang mga bulungan sa paligid ay biglang tumigil, napalitan ng isang uri ng pagkamangha. Nakahinga ng maluwag si Mavi. Isang malaking alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Nagtagumpay siya. Nang maibalik na ang card at maayos na ang mga pinamili sa isang paper bag, kinuha ito ng lalaki at iniabot sa kanya. Thanks, babe. You're the best, sabi ni Mavi, ang kanyang ngiti ay mas maliwanag na ngayon, puno ng tunay na pasasalamat. I owe you one. Akmang tatalikod na siya para umalis, para takasan ang lugar na iyon at ang kahihiyang muntik na niyang danasin, nang marahan, ngunit mariin itong hinawakan ang kanyang siko. Napahinto siya. Sandali, sabi nito, ang boses ay mababa at kalmado, ngunit may bigat na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. May kinuha ulit ito sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit na puting card. Inabot nito sa kanya. Para sa utang mo. Nag-aalangan man ay kinuha niya ito. Tumingin siya sa card. Naka-emboss doon sa simpleng itim na letra ang isang pangalan. Brant Alcantara Gamboa. Chief Executive Officer. Gamboa Corporation. Nanlaki ang mga mata ni Mavi. Gamboa Corporation. Ang isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang conglomerate sa buong bansa. At ang lalaking kaharap niya, ang lalaking kinalagkad niya para magpanggap na boyfriend niya, ay ang nito. Ang pakiramdam ng ginhawa ay biglang naglaho na parang bula, napalitan ng isang bagong uri ng kaba, mas malalim at mas nakakatakot. Nag-angat siya ng tingin, pero bago pa man siya makapagsalita, yumuko ito palapit sa kanya. Ang mga labi nito ay nasa tapat lang ng kanyang tainga, at naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang balat. At sa isang boses na para sa kanya lang, malinaw at puno ng isang hindi maipaliwanag na panganib, bumulong ito. Marivic Altamirano. Ang utang binabayaran. Magkikita pa tayo. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumayo ng tuwid, binigyan siya ng isang maliit, halos hindi mahahalata at misteryosong ngiti, at saka tumalikod at naglakad palabas ng bautike na parang walang nangyari. Naiwan si Mavi na nakatayo roon paralisado. Hawak niya ang paper bag sa isang kamay at ang business card sa kabila. Ang mga salita nito ay umalingaw sa kanyang isipan. Marivic Altamirano. Alam nito ang tunay niyang pangalan. Hindi ang pangalang Mavi na kilala ng publiko. Alam nito kung sino siya mula pa sa simula. Ang lahat ng pag-arte niya, ang buong palabas ay para sa wala. At sa sandaling iyon, habang nakatingin sa papalayong likod ni Brant Gamboa, naramdaman ni Mavi na ang maliit na kahihiyang tinakasan niya ay walang-wala kumpara sa mas malaking problemang kakaharapin pa lang niya. Ang biyahe pa uwi ay isang malabong panaginip para kay Mavi. Nakaupo siya sa malambot na leather seat ng kanyang kotse, ngunit hindi niya maramdaman ang karangyaan nito. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng business card ni Brant Gamboa sa kanyang nanginginig na palad.
Ang makintab na itim na papel na iyon ay parang mas mabigat pa kaysa sa lahat ng pinamili niya. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang mga huling salita nito. Marivic Altamirano. Ang utang binabayaran. Magkikita pa tayo. Hindi ito isang simpleng pananakot. Ito ay isang pangako. Isang pangako mula sa isang taong halatang kayang-kayang tuparin ang anumang sinasabi niya. Ang lalaking iyon ang paraan ng pagtingin niya sa kanya, na parang alam nito ang lahat ng kanyang mga sikreto, ay nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Hindi na ito tungkol sa 120,000 piso. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi niya maunawaan, at iyon ang mas lalong nakakatakot. Nang pumasok ang sasakyan sa malaking bakal na gate ng mansyon ng mga Altamirano, huminga ng malalim si Mavi. Inihanda niya ang kanyang sarili. Kung nalaman na ng kanyang ina ang tungkol sa eskandalo sa mall, siguradong isang sermon na naman ang aabutin niya. Pagpasok niya sa malawak na foyer na may sahig na gawa sa Italian marble, sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan. Isang kasambahay ang nagmamadaling kinuha ang kanyang mga paper bag, ang mga mata nito ay nakayuko sa sahig. Nasaan si Mama? Tanong ni Mavi. Nasa kanyang study po, Senorita Mavi, sagot ng kasambahay, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Tumango si Mavi at naglakad patungo sa study. Bawat hakbang sa makintab na sahig ay parang isang dagundong. Alam niya ang ibig sabihin kapag nasa study ang kanyang ina. Ibig sabihin, seryoso ang usapan. Dahan-dahan niyang binuksan ang mabigat na pinto na gawa sa Nara. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Esmeralda Altamirano, na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Nakasuot ito ng isang eleganteng silk dress, ang buhok ay perpektong nakaayos sa isang bon. Kahit nakatalikod, ramdam ni Mavi ang tensyon sa silid. Mama, bati niya. Hindi lumingon si Doña Esmeralda. Isara mo ang pinto, Marivic. Ang paggamit nito ng kanyang buong pangalan ay isang masamang senyales. Sinunod niya ang utos. Dahan-dahang lumingon ang kanyang ina, at nakita ni Mavi ang malamig na galit sa mga mata nito. Walang sinabi si Doña Esmeralda. Sa halip, lumakad ito patungo sa malaking lamesa na gawa sa mahogany sa gitna ng silid. May kinuha itong isang nakatuping dyaryo at malakas na inihagis sa ibabaw ng makintab na mesa. Ipaliwanag mo iyan. Lumapit si Mavi at tiningnan ang dyaryo. Isang tabloid. At sa front page, isang malaking litrato niya na nakakapit sa braso ni Brant Gambo. Ang kuha ay perpekto sa pinakamasamang paraan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari, habang ang mukha ni Brant ay kalmado at makapangyarihan. Ang headline ay malaki at nakakainsulto, Aki Girl Mavi, Ginis bagong boyfriend, Gihe tagabayad. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Mama, hindi yan. Huwag mo akong subukang lokohin, Marivic, putol ng kanyang ina, ang boses nito ay matalim at puno ng hinanakit. Isang kahihiyan. Isang malaking eskandalo. Sa lahat ng lugar, sa isang mall pa kung saan alam mong laging may paparazzi. Ano ang pumasok sa isip mo? Naiwan ko ang wallet ko, sigaw ni Mavi, hindi na napigilan ang sarili. Ano ang gusto mong gawin ko? Tumakbo? Magtago? Ipapahiya ko rin ang pangalan natin. Mas malaki ang kahihiyang ginawa mo, ganti ni Doña Esmeralda. Nagkalagkad ka ng isang estranghero at gumawa ng eksena. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang reputasyon sa mundong ito? Iyan ang tanging bagay na hindi nabibili ng pera. Lagi na lang reputasyon. Lagi na lang kung ano ang sasabihin ng ibang tao, sumabog si Mavi. Pagod na ako, Mama. Pagod na akong maging perpektong manika ninyo. Hindi ba pwedeng magkamali kahit minsan lang? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mavi. Napakabilis. Hindi niya ito inaasahan. Napahawak siya sa kanyang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Huwag mo akong sasagutin ng ganyan, sabi ni Doña Esmeralda, ang boses nito ay nanginginig sa galit. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, may nakita si Mavi na ibang emosyon, isang bagay na hindi niya pa nakikita dati sa kanyang ina. Takot. Biglang nagbago ang tindig ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, at ang kanyang mukha ay biglang nangulubot sa pagod. Napaupo ito sa isang silya na para bang biglang naubusan ng lakas. Wala kang alam, Mavi, sabi nito, ang boses ay mahina na ngayon at basag.
Wala kang alam sa mga problemang kinakaharap natin. Napatulala si Mavi. Ang kanyang ina, ang bakal na babae na hindi kailanman nagpakita ng kahinaan, ay biglang mukhang marupok. Anong-anong ibig mong sabihin? Tumingin sa kanya si Doña Esmeralda, at sa unang pagkakataon, nakita ni Mavi ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Ang kumpanya ang Altamirano Holdings nalulugi na tayo. Parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Ano? Impossible. Kakalaunch lang natin ang bagong proyekto. Isang palabas lang ang lahat ng iyon, sabi ng kanyang ina, ang boses ay puno ng desperasyon. Mga pautang para lang matakpan ang mas malalaking pautang. Ang iyong ama, bago siya namatay, ay nag-iwan sa atin ng isang bundok ng utang. Sinubukan kong iligtas, sinubukan ko lahat pero paubos na ang oras natin, Mavi. Sa loob ng ilang buwan, mawawala ang lahat sa atin. Ang bahay na ito, ang mga kotse, ang pangalan lahat. Hindi makapaniwala si Mavi. Ang buong buhay niya, ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga damit, ang mga party, ang imahe lahat ay isang kasinungalingan. Tumayo si Doña Esmeralda, pinunasan ang kanyang mga luha at muling isinuot ang kanyang maskara ng pagiging matatag. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay mayroong determinasyon ng isang taong nasukol na. Pero mayroon pang isang paraan, sabi nito, lumapit kay Mavi. Isang paraan para mailigtas ang lahat. Ano yun? Tanong ni Mavi, kumakapit sa anumang sinag ng pag-asa. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mga kamay. Ang mga palad nito ay malamig. Ang mga Del Rosario. Interesado si Don Miguel na pagsamahin ang ating mga kumpanya. At ang anak niyang si Anton matagal ka na niyang gusto. Naintindihan agad ni Mavi. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang sikmura. Hindi. Ayoko. Hindi ito isang tanong kung gusto mo o hindi, Marivic, giit ng kanyang ina. Ito ang kailangan nating gawin. Isang kasal. Isang pagsasanib ng dalawang pamilya. Ito lang ang tanging solusyon. Ibebenta niyo ako, sabi ni Mavi, hindi makapaniwala. Gagamitin niyo ako para bayaran ang mga utang natin? Ililigtas kita. Ililigtas ko ang pamilyang ito. Habang nasa gitna sila ng kanilang mainit na pagtatalo, biglang tumunog ang doorbell. Isang mahaba at formal na tunog na pumutol sa tensyon. Nagkatinginan sila ni Do Esmeralda. Ilang sandali pa, isang kasambahay ang kumatok at pumasok. Doña Esmeralda, may bisita po kayo. Isang abogado raw po, naghahanap kay Senorita Marivic. Naguluhan si Mavi. Abogado? Wala akong inaasahang abogado. Isang lalaking nakasuot ng isang mamahaling itim na suit at may dalang itim na briefcase ang pumasok sa study. Yumuko ito ng bahagya. Good afternoon. Hinahanap ko si Ines Marivic Altamirano. Ako nga, sagot ni Mavi, puno ng pagtataka. Binuksan ng abogado ang kanyang briefcase at may kinuha mula sa loob. Isang makapal na brown envelope. Iniabot nito sa kanya. Ipinapadala po ito sa inyo. Isang formal na patawag mula sa legal department ng Gamboa Corporation. Sa pagkarinig pa lang sa pangalang iyon, nanigas si Mavi sa kanyang kinatatayuan. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Dahan-dahan niyang kinuha ang envelope, ang kanyang mga daliri ay halos hindi na makagalaw. Gamboa Corporation. Ang dalawang malaking problema ng kanyang buhay, ang misteryosong banta ni Brant Gamboa at ang pagbagsak ng kanyang pamilya, ay hindi pala magkahiwalay na bagyo. Sila ay iisang perpektong unos na handa ng wasakin ang lahat sa kanyang paligid. Ang sobre na iniwan ng abogado ay parang may sariling bigat, isang pisikal na representasyon ng lahat ng kanyang mga problema. Sa loob ng halos isang oras, nakaupo lang si Mavi sa kanyang kwarto, nakatitig sa selyadong envelope na may logo ng Gamboa Corporation. Ang bawat minuto ng katahimikan ay nagpapalakas lang sa takot sa loob ng kanyang dibdib. Ano ang laman niyan? Tanong ni Doña Esmeralda, na nakatayo sa may pinto, ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Umiling lang si Mavi. Hindi niya alam at hindi niya sigurado kung gusto niyang malaman. Ngunit ang pag-iwas ay hindi isang opsyon. Hindi na ngayon. Gamit ang nanginginig na mga kamay, pinunit niya ang sobre. Sa loob ay may ilang piraso ng makapal na papel,
puno ng mga salitang legal na hindi niya maintindihan. Ngunit ang nasa pinakaibabaw, ang isang liham na may letterhead ng opisina ng C, ay malinaw at direkta. Isang imbitasyon. O mas tamang sabihin, isang utos. Inaanyayahan siyang makipagpulong kay Ian Brand Gamboa sa opisina nito bukas ng umaga, alas 10. Walang pagpipilian si Mavi. Kinabukasan, habang bumibiyahe ang kanyang kotse sa gitna ng matinding trapiko sa Ayala Avenue, pakiramdam ni Mavi ay papunta siya sa kanyang sariling bitayan. Ang Gamboa Tower ay isang dambuhalang istruktura ng bakal at salamin na tila umabot hanggang sa kalangitan, isang monumento sa kapangyarihan at yaman. Bawat palapag na inaakyat ng elevator ay nagpapabigat sa kanyang paghinga. Ang opisina ng CC ay nasa pinakatuktok. Pagbukas ng pinto ng elevator, isang eleganting babae na nakangiti ang sumalubong sa kanya. Good morning, Yuna Altamirano. Eng Gamboa is expecting you. Dinala siya nito sa isang pasilyo na maisahig na gawa sa itim na granite at mga dingding na salamin kung saan tanaw ang buong skyline ng Makati. Sa dulo ng pasilyo ay isang malaking pinto na gawa sa maitim na kahoy. Pagpasok niya, halos mapanganga siya. Ang opisina ay napakalawak, mas malaki pa sa sala ng kanilang mansyon. Ang isang buong dingding ay gawa sa floor-to-ceiling glass na nagbibigay ng isang nakamamanghang tanawin ng syudad sa ibaba. Ang mga gamit ay moderno at minimalist, isang malaking mesa na gawa sa salamin at metal, ilang itim na leather na upuan, at wala ng iba pa. Isang espasyo na idinisenyo para iparamdam sa sinumang papasok kung gaano sila kaliit. At doon, nakatayo sa harap ng malaking bintanang salamin, nakatalikod sa kanya, ay si Brand Gamboa. Nakasuot ito ng perpektong itim na suit, ang mga kamay ay nasa bulsa, habang pinagmamasdan ang syudad na parang pag-aari niya. Gamboa, sabi ni Mavi, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mukha ay kasing lamig at kasing walang emosyon tulad ng huli niyang pagkikita rito. Ngunit ang mga mata nito, mayroon itong matalim na tingin na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ednat Altamirano. Thank you for coming, sabi nito, ang boses ay kalmado at formal. Ikinumpas nito ang kamay sa isa sa mga leather na upuan sa harap ng kanyang mesa. Please, have a seat. Umupo si Mavi, pinanatiling tuwid ang kanyang likod. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. Hindi sa harap ng lalaking ito. Naupo rin si Brand sa kanyang swivel chair, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa mesa, at ang kanyang mga daliri ay magkasalikop. Pinagmasdan niya si Mavi ng ilang sandali, isang katahimikan na nagpapalakas sa tensyon. Diretsuhin na natin ito, Yuna Altamirano, simula nito. Alam kong alam mo na ang kalagayan ng Altamirano Holdings. Ang mga utang. Ang mga peking ulat. Ang napipintong pagbagsak. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Mavi. Hindi siya makapagsalita. Paano nito nalaman ang lahat ng iyon ng ganoon kabilis? Paano di? Ang impormasyon ay kapangyarihan, Yuna Altamirano, putol ni Brand. At sa mundo ng negosyo, mabilis kumalat ang balita ng kahinaan. Nagbukas ito ng isang drawer at naglabas ng isang makapal na folder. Ibinagsak nito iyon sa mesa sa harap niya. Ang mga utang ng inyong pamilya nasa akin na ang lahat ng iyon. Nanlaki ang mga mata ni Mavi. Binuksan niya ang folder at nakita ang mga dokumento, mga pirma, mga numero na umabot sa daan-daang milyon. Ang mga pangalan ng mga bangko at institusyon na pinagkakautangan nila ay pinalitan ng iisang pangalan, Gamboa Corporation. Binili nito ang lahat ng utang nila. Siya na ngayon ang nag-iisang pinagkakautangan ng pamilya Altamirano. Siya ang may hawak sa kanilang lig. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Mavi. Bakit mo ginagawa ito? Sumandal si Brand sa kanyang upuan, isang bahagyang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahil may kailangan ako. At ikaw, Yuna Altamirano, ay nasa perpektong posisyon para ibigay iyon sa akin. Ano-ano ang kailangan mo? Pera. Hindi ba't nasa iyo na ang lahat? Hindi pera ang kailangan ko sa iyo, sagot nito. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata, ang tingin nito ay matalim at walang paligoy-ligoy. Kailangan ko ng isang tagapagmana. Napatanga si Mavi. Isang ano? Isang anak, paglilinaw ni Brand,
na parang ang sinasabi niya ay isang simpleng business transaction lang. Ang aking lolo, sa kanyang huling habilin, ay nag-iwan ng isang napakahigpit na kasunduan. Para makuha ko ang buong kontrol sa kumpanya, kailangan kong magkaroon ng isang lehitimong tagapagmana sa loob ng isang takdang panahon. At ang panahong iyon ay malapit ng maubos. Parang umikot ang buong silid. Hindi niya maproseso ang naririnig. Ito ba ay isang masamang biro? At ano-ano ang kinalaman ko riyan? Tanong ni Mavi, ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang isa pang kondisyon ay dapat magmula ang bata sa isang babaeng may malinis na pangalan at galing sa isang pamilyang kilala sa lipunan. Isang babaeng walang bahid ng eskandalo. Isang perpektong kandidata. Tumingin ito sa kanya na parang sinusuri ang isang produktong bibilhin. Tulad mo, Marivic Altamirano. Isang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Mavi, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa at galit. Baliw ka ba? Sa tingin mo papayag ako sa isang ganyang kabaliwan? Hindi ito isang tanong kung papayag ka, sabi ni Brandt, ang kanyang boses ay muling naging malamig at matigas. Naglabas ito ng isa pang dokumento mula sa drawer. Isang kontrata. Inilapag nito iyon sa ibabaw ng folder ng kanilang mga utang. Ito ay isang alok. Kinuha ni Mavi ang mga papel. Ang pamagat ay malinaw na nakasulat, Surrogacy vs. Debt Restructuring Agreement. Kapag pumirma ka sa kontratang iyan, paliwanag ni Brandt, at kapag naisilang mo na ang aking tagapagmana, lahat ng utang ng pamilya mo ay buburahin ko. Lahat. Ang Altamirano Holdings ay maliligtas. Ang pangalan ninyo ay mananatiling malinis. Makakabalik kayo sa dati ninyong buhay. Binasa ni Mavi ang mga. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa mga luhang nagbabanta. Ang bawat salita ay mas masahol pa kaysa sa nauna. Kailangan niyang tumira kasama nito. Kailangan nilang magpanggap na isang mag-asawa sa publiko. At pagkatapos maisilang ang bata, ibibigay niya ang buong karapatan sa pag-aalaga kay Brandt Gamboa. Ito ay isang impyerno. Isang napakagandang impyerno na nakabalot sa isang kontrata. Ito ay kasuklam-suklam, sabi ni Mavi, ang boses niya ay halos pabulong na lang. Hindi ako isang bagay na pwede mong bilhin. Tumayo si Brandt at lumakad palapit sa bintana, muling tinalikuran si Mavi. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo, Gint Altamirano. At ikaw, sa kasamaang palad, ay nasa isang sitwasyon kung saan kailangan mong magpasya kung ano ang presyo ng kinabukasan ng iyong pamilya. Humarap itong muli sa kanya, ang mukha ay isang blankong maskara. Mayroon kang 24 na oras para magpasya, Mavi. Ikaw at ang kinabukasan ng pamilya mo o ang kahihiyan at pagbagsak nila. Nasa kamay mo ang lahat. Naiwan si Mavi na nakaupo roon, nakatingin sa dalawang dokumento sa kanyang harapan. Sa isang banda, ang kasulatan ng kanilang pagbagsak. Sa kabilang banda, ang kasulatan ng kanyang pagkaalipin. Ang kanyang buhay, ang kanyang katawan, ang kanyang kinabukasan lahat ay may presyo. At sa loob ng 24 na oras, kailangan niyang magpasya kung kaya niya itong bayaran. Ang pagpirma ni Marivic Altamirano sa kontrata ay hindi isang tagumpay para kay Brandt. Ito ay isang kinakailangang hakbang, isang mapait na gamot na kailangan niyang lunukin para matupad ang huling habilin ng kanyang lolo Sebastian. Habang pinapanood niya ang paggalaw ng mamahaling pluma sa kamay nito, wala siyang naramdamang saya. Sa halip, isang pamilyar na bigat ang muling bumalik sa kanyang dibdib. Isang linggo pagkatapos noon, dumating si Mavi sa kanyang penthouse. Hindi ito dumating ng mag-isa. Kasunod nito ang 3 bellboy na hirap sa pagtulak ng mga cart na puno ng hindi bababa sa 10 malalaking maleta. Kulay pink ang mga ito. Lahat. Nakatayo si Brandt malapit sa bintana, hawak ang isang baso ng whiskey, habang pinapanood ang pagpasok ng babaeng magiging ina ng kanyang anak. Nakasuot ito ng puting bestida at malaking sunglasses, na para bang isang reyna na dumating sa kanyang bagong palasyo. Ito na ba iyon? Tanong ni Mavi, tinanggal ang kanyang salamin at inilibot ang tingin sa malawak at modernong sala. Ang kanyang boses ay may halong pagkamangha at bahagyang pagkadismaya. Medyo kulang sa kulay. Hindi sumagot si Brandt. Ininom niya lang ang kanyang whiskey. Ang mga gamit ko, saan ko ilalagay, patuloy nito, tiningnan ang mga maleta na parang mga alagang hayop na naghihintay ng utos. At sana may walk-in closet. Malaki.
Kailangan ko ng malaking espasyo. Isang buntong hininga ang pinigilan ni Brandt na kumawala. Pagkainis. Ito ang unang emosyon na naramdaman niya sa pagsisimula ng kanilang pagsasama. Ang babaeng ito, na ilang araw lang ang nakalipas ay nasa binggit ng pagbagsak, ay umaakto pa ring parang isang prinsesa. Naalala niya ang kanyang nakaraan, ang babaeng minahal niya, si Isabel, na iniwan din siya dahil sa pera. Pare-pareho lang sila. Lahat sila ay nakatingin lang sa kinang ng ginto. May kwarto sa itaas. Ang pangalawang pinto sa kaliwa, sabi niya, ang boses ay malamig at walang gana. May sarili itong banyo at walk-in closet. Siguradong magkakasya ang buong department store doon. Tiningnan siya ni Mavi, ang mga mata nito ay bahagyang nanliit. Salamat sa iyong mainit na pagtanggap. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at sinimulang utusan ang mga bellboy kung saan dadalhin ang kanyang mga gamit. Napailing na lang si Brandt at muling tumingin sa labas ng bintana. Ito ay isang transaksyon. Isang kasunduan. Kailangan niyang laging tandaan iyon. Walang emosyon. Walang personal na koneksyon. Kinabukasan, hinarap nila ang unang pagsubok, isang biglaang press conference na ipinatawag ng Gamboa Corporation. Ang balita tungkol sa kanilang pirelasyon ay kumalat na parang apoy, salamat sa tabloid na naglathala ng kanilang litrato. Kailangan nilang kontrolin ang naratibo bago pa ito tuluyang maging isang eskandalo. Sa harap ng daan-daang kamera at nagtatanong na mga mata ng media, kailangan nilang magpanggap. Kailangan nilang maging ang pinakamasaya at pinakamaibig na magkasintahan sa buong Pilipinas. Ermit Gamboa, totoo po ba ang balitang kayo na ni Agnes Mavi Altamirano? Tanong ng isang reporter. Hinawakan ni Brandt ang kamay ni Mavi na nakapatong sa mesa. Malamig ito. Kasing lamig ng yelo. Ngumiti siya, isang ngiting pinraktis niya para sa mga board meeting. Yes. Mavi and I are together. And we've never been happier. Paano po kayo nagkakilala? Dito na pumasok si Mavi. Ngumiti ito at sa isang iglap, ang kaba sa mukha nito ay nawala, napalitan ng isang napakagandang ngiti na kayang matunaw ang puso ng kahit sino. It's a funny story, actually, sabi nito, ang boses ay malambing. Let's just say it was unexpected, but it was the best surprise of ever life. Napanood ni Brandt kung paano nito sinagot ang bawat tanong ng may kumpiyansa at galing. Paano nito binalot sa isang magandang kwento ng pag-ibig ang kanilang peking relasyon. Magaling ito. Isang propesyonal. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang maliliit na senyales, ang bahagyang panginginig ng kamay nito na hawak niya, ang paraan ng paglunok nito bago sumagot. Takot ito. At nag-iisa. Nang gabing iyon, pagkatapos ng matagumpay na presscon, bumalik sila sa penthouse sa katahimikan. Si Mavi ay agad na nagtungo sa kanyang silid. Si Brandt naman ay naiwan sa sala, muling kumuha ng isang baso ng whiskey. Napagod siya. Hindi sa mga tanong, kundi sa pagpapanggap. Hating gabi na nang hindi pa rin siya makatulog. Lumabas siya sa malaking balkonahe para magpahangin. At doon, sa kabilang dulo ng balkonahe, sa dilim, nakita niya si Mavi. Nakaupo ito sa isang silya, yakap-yakap ang sariling mga tuhod, at ang kanyang mga balikat ay marahang umuuga. Umiiyak ito. Hindi ito malakas na pag-iyak. Tahimik lang. Mga luhang patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Sa sandaling iyon, hindi ito si Mavi Altamirano, ang sikat na modelo. Ito ay si Marivic, isang babaeng nalulunod sa isang sitwasyong hindi niya pinili. Isang bahagi ni Brandt ang nagsabing pumasok na siya sa loob. Huwag makialam. Manatili sa kasunduan. Ngunit isang bahagi niya, isang bahaging matagal na niyang kinalimutan, ang nag-udyok sa kanya na manatili. Pinanood niya lang ito mula sa dilim, isang tahimik na saksi sa kalungkutan nito. Nakita niya ang karupukan sa ilalim ng matapang nitong anyo. Nakita niya ang isang bagay na pamilyar, ang parehong pag-iisa na nararamdaman niya gabi-gabi sa gitna ng karangyaan. Hindi niya namalayan na ubos na pala ang laman ng kanyang baso. Tatalikod na sana siya para pumasok nang biglang tumunog ang cellphone ni Mavi. Nakita niyang mabilis nitong pinunasan ang kanyang mga luha bago sagutin ang tawag. Sinubukan nitong patatagin ang kanyang boses. Hello, Mama? Hindi narinig ni Brandt ang sinabi sa kabilang linya,
ngunit narinig niya ang pagbabago sa tono ni Mavi. Mula sa pagiging malungkot, naging depensibo ito. Opo, maayos naman. Magkasama kami. Hindi pa. Mama, hindi naman ganoon kadali yun. Opo, alam ko. Alam ko ang responsibilidad ko. Bawat tiopot nito ay parang isang suntok. Ramdam niya ang bigat at presyon na dinadala ng babae. Hindi lang ito dahil sa kontrata nila. Ito ay dahil din sa sarili nitong ina. Nang ibaba ni Mavi ang telepono, hindi na nito napigilan ang isang malakas na hikbi. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya itong magpakita ng ganoong kabiguan. Napayuko ito, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Ang puso ni Brand, na matagal nang naging bato, ay bahagyang kumirot. Sa kabila ng sarili niyang kagustuhan, dahan-dahan siyang lumakad palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat, na para bang lumalaban siya sa isang hindi nakikitang puwersa. Huminto siya ilang talampakan mula sa likuran nito. Hindi siya nagsalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Biglang nag-angat ng ulo si Mavi, na para bang naramdaman ang kanyang presensya. Mabilis itong lumingon, ang mga mata ay gulat na gulat at puno ng luha. Agad nitong sinubukang punasan ang kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito, ang boses ay paos. Hindi sumagot si Brand. Sa halip, lumakad siya palapit sa rehas ng balkonahe, tumabi rito at tumingin din sa mga ilaw ng syudad. Maganda ang tanawin mula rito, sabi niya lang, ang boses ay kalmado. Narinig niya ang paghinga ni Mavi. Nanatili silang tahimik ng ilang minuto, dalawang estranghero na pinagbuklod ng isang imposibleng kasunduan, nakatingin sa parehong tanawin, ngunit may magkaibang bigat na dinadala sa dibdib. Hindi ko ito ginusto, biglang sabi ni Mavi, ang boses ay mahina, halos isang bulong na tinatangay ng hangin. Wala sa mga ito. Lumingon si Brand at tiningnan ito. Ang ilaw mula sa syudad ay nagbigay ng malambot na liwanag sa mukha nito. Nakita niya ang pamumula ng mga mata nito, ang bakas ng mga luha sa pisngi. Sa isang iglap, nawala ang imahe ni Isabel, ang babaeng nanakit sa kanya. Ang nakita niya ay si Marivic lang. Alam ko, sagot niya, at sa pagkakataong iyon, ang kanyang boses ay walang bahid ng lamig o pagkainis. Mayroon itong kakaibang bakas ng pag-unawa. Bago pa man siya makapag-isip, may kinuha siya sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang panyo. Isang simpleng puting panyo na laging dala ng kanyang lolo Sebastian. Inabot niya ito kay Mavi. Tiningnan ito ni Mavi, pagkatapos ay tumingin sa kanya, ang mukha ay puno ng pagtataka. Dahan-dahan nitong kinuha ang panyo mula sa kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit, at isang kuryente, isang bagay na hindi inaasahan, ang dumaloy sa pagitan nila. Mabilis na binawi ni Brand ang kanyang kamay. Tumikim siya at muling tumingin sa malayo. Magiging mahirap ang mga susunod na araw, sabi niya, bumabalik sa kanyang formal na tono. Pero kailangan nating gawin ito. Para sa kapakanan ng lahat. Narinig niya ang mahinang pagsinghot ni Mavi. Alam ko. Hindi na sila muling nagsalita. Ngunit sa katahimikan ng gabing iyon, sa gitna ng pagpapanggap at mga kontrata, isang maliit at halos hindi mahahalata na butas ang nabuksan sa pader na yelo na nakapalibot sa kanilang dalawa. Kailangan ba talaga natin gawin to? Tanong ni Mavi, habang nakatingin sa mga puno na mabilis na dumadaan sa bintana ng mamahaling ni Brand. Ang boses niya ay puno ng pagkainis. Ang sabi sa kontrata, kailangan nating panindigan ang ating relasyon sa publiko, sagot ni Brand, ang mga mata ay nakatuon sa daan. Isang weekend getaway sa Tagaytay para sa isang nagmamahalang magkasintahan ay isang perpektong palabas. Napairap si Mavi. Palabas? Iyon lang naman talaga ang lahat ng ito. Isang malaking palabas. Nakalipas na ang 2 linggo mula nang lumipat siya sa penthouse ni Brand, 2 linggo ng mga ngiting peke at mga usapang formal. Ngunit ang alaala ng gabing iyon sa balkonahe, ang tahimik na pag-iyak niya at ang hindi inaasahang pag-abot nito ng panyo, ay laging bumabalik sa kanyang isipan. Ang panyong iyon ay nakatago pa rin sa isa sa kanyang mga drawer. Isang maliit na paalala na sa ilalim ng malamig na sihi na ito ay may isang taong nakakita sa kanyang kahinaan. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, bumalik ulit ito sa dati. Malamig. Malayo. Pwede bang pakihinaan yang tugtog, reklamo niya.
Ang classical music na pinapatugtog ni Brand ay nagpapasakit lang sa kanyang ulo. Para tayong pupunta sa isang burol. Tiningnan siya ni Brand ng isang saglit, isang tingin na nagpapahiwatig ng pagtitimpi. Walang salita, pinatay nito ang stereo. Ang biglaang katahimikan sa loob ng kotse ay mas lalong nakakabingi. Masama ang simula ng araw nila. Ang buong biyahe ay puno ng tensyon. Walang nagsasalita. Si Mavi ay abala sa kanyang cellphone, habang si Brand naman ay seryosong nagmamaneho. Pakiramdam ni Mavi ay hindi siya kasama, kundi isang bagahe na kailangan lang dalhin. Nang papalapit na sila sa Tagaytay, napansin ni Mavi ang biglaang pagdidilim ng kalangitan. Ang kaninang asul na langit ay napalitan ng kulay abo. Malalakas na hangin ang nagsimulang yumugyog sa mga puno sa gilid ng daan. Mukhang ulan ng malakas, sabi ni Mavi, may bahid ng pag-aalala. Makararating tayo sa hotel bago pa bumuhos, sagot ni Brand, binilisan pa ang takbo ng sasakyan. Ngunit huli na ang lahat. Biglang bumuhos ang ulan, isang malakas na buhos na halos wala nang makita sa windshield. Ang mga wiper ay hirap na hirap sa pag-alis ng tubig. At sa gitna ng malakas na ulan, biglang umubo ang makina ng sasakyan. Isang beses. Dalawa. Pagkatapos ay tuluyan na itong namatay. Ano nang nangyari? Gulat na tanong ni Mavi. Shit, mura ni Brand, sinusubukang i-start muli ang makina, ngunit wala ng reaksyon. Huminto ang sasakyan sa gitna ng isang masukal at madilim na kalsada. Huwag mong sabihing na stranded tayo, sabi ni Mavi, ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig. Lumabas si Brand sa gitna ng ulan para tingnan ang makina. Pagbalik niya sa loob, basang-basa na siya, at ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ko ito kayang ayusin dito. At walang signal ang cellphone. Doon na nagsimulang magpanik si Mavi. Sila lang dalawa. Sa gitna ng kawalan. Sa gitna ng isang malakas na bagyo. Ang lahat ng kanyang pagiging matapang ay biglang naglaho. May nakita akong ilaw kanina, mga ilang daang metro mula rito, sabi ni Brand, tinuturo ang daan sa unahan. Kailangan nating lakarin. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Walang nagawa si Mavi kundi sumunod. Kinuha ni Brand ang isang emergency flashlight mula sa glove compartment. Hinubad nito ang kanyang suit jacket at ipinatong sa ulo at balikat ni Mavi. Para hindi ka masyadong mabasa. Nagulat si Mavi sa ginawa nito, ngunit wala siyang panahon para mag-isip. Lumabas sila sa malakas na ulan. Ang lamig ay agad na tumago sa kanyang damit. Ang putik ay dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Bawat hakbang ay isang paghihirap. Sa wakas, narating nila ang pinagmumulan ng ilaw, isang maliit na kubo na gawa sa kahoy, na may ilaw ng kandila na nagniningning mula sa bintana. Kumatok si Brand. Isang matandang lalaki ang nagbukas. Nang makita ang kanilang kalagayan, agad silang pinatuloy. Nako, Hija. Napakalakas ng bagyo. Buti na lang at nakita ninyo itong munting kubo ko, sabi ng matanda. Pasensya na kayo, nawalan din ng kuryente. Kandila lang ang meron ako. Pagkatapos bigyan sila ng mga tuwalya at tuyong damit, iniwan sila ng matanda para kumuha ng mainit na inumin. Naiwan silang dalawa sa maliit na sala. Ang tanging liwanag ay mula sa dalawang kandila sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Ang tanging ingay ay ang patak ng ulan sa bubong na yero. Nagsimulang manginig si Mavi sa ginaw. Bigla siyang napabahing. Nilalamig ka, sabi ni Brand. Hindi ito isang tanong. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang noo. May sinat ka. May nakita itong makapal na kumot na nakasampay sa isang silya. Kinuha niya ito at maingat na ibinalot sa mga balikat ni Mavi. Salamat, sabi niya, nagulat sa biglaang pag-aalala nito. Naupo sila sa sahig, malapit sa mga kandila. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay hindi na nakakabingi. Ito ay kalmado. Sa unang pagkakataon, wala ang karangyaan, wala ang mga kamera, wala ang mga kontrata. Sila lang dalawang taong nakulong ng bagyo. Hindi ko akalain na mararanasan ko to, basag ni Mavi sa katahimikan. Ang ma-stranded. Ang mawalan ng kuryente. Hindi ka pa nakaranas ng blackout, tanong ni Brand, may bahagyang pagtataka sa boses. Umiling si Mavi. Lagi kaming may generator sa bahay. Napangiti si Brand ng bahagya. Isang totoong ngiti.
At sa liwanag ng kandila, nakita ni Mavi ang pagbabago sa mukha nito. Nawala ang pagiging Ang nakita niya ay isang ordinaryong lalaki. Noong bata ako, sa probinsya, tuwing may bagyo at brownout, nagkukwentuhan lang kami ng lolo ko sa tabi ng kandila hanggang sa makatulog kami. Ang lolo mo, sabi ni Mavi. Siya yung dahilan ng lahat ng ito, di ba? Tumango si Brand, ang kanyang mga mata ay biglang lumungkot habang nakatingin sa apoy ng kandila. Mahal na mahal niya ang kumpanya. Iyon ang buhay niya. At takot siyang iwan ito sa isang taong hindi karapat-dapat. Takot siyang iwan ito sa akin kung mananatili akong mag-isa. Nakita ni Mavi ang kalungkutan. Ang bigat ng responsibilidad na hindi nito pinili, kundi ipinasa lang sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon. Pareho silang biktima ng mga inaasahan ng kanilang pamilya. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Nagkwento si Mavi tungkol sa bigat ng pagiging isang Altamirano. Nagkwento si Brand tungkol sa kanyang simpleng buhay sa probinsya bago siya kinuha ng kanyang lolo. Sa bawat kwento, unti-unting nababakbak ang mga pader na nakapalibot sa kanila. Habang pinapanood niya si Brand na magsalita, ang mukha nito ay pinalalamlam ng liwanag ng kandila, may kung anong kumirot sa puso ni Mavi. Isang mainit at kakaibang pakiramdam. Kilig. Nang matapos ang kanilang kwentuhan, isang komportableng katahimikan ang muling namagitan. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit na. Dahan-dahang lumingon si Brand at tumingin sa kanya. Ang tingin nito ay hindi na malamig. Ito ay malalim at puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Tumingin ito sa kanyang mga mata, pagkatapos ay sa kanyang mga labi. Naramdaman ni Mavi ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Napapikit siya, naghihintay. Handa. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang nakakagulat at napakalakas na kulog ang yumanig sa buong kubo. Blagag. Napamulat si Mavi sa gulat. Pareho silang napalayo sa isa't isa na parang napaso. Ang mahika ng sandaling iyon ay biglang naglaho na parang isang bulang pumutok. Napatingin sila sa isa't isa, ang mga mukha ay puno ng pagkailang. Yumuko si Mavi, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Si Brand naman ay tumikhim at tumingin sa ibang direksyon. Ang bagyo sa labas ay nagsisimula ng humina, ngunit isang bagong uri ng bagyo ang nagsisimula palang mabuo sa pagitan nilang dalawa. Ang biyahe pabalik ng Maynila mula sa Tagaytay ay kabaligtaran ng biyahe nila papunta. Kung dati ay puno ng tensyon, ngayon naman ay puno ng isang nakakailang na katahimikan. Ang hangin sa loob ng kotse ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi at mga damdaming hindi maipaliwanag. Ang muntik na sanang halik sa loob ng kubo ay nag-iwan ng isang hindi nakikitang bakas sa pagitan ni Mavi at Brand. Para kay Mavi, ang lahat ay nagbago. Hindi na niya kayang tingnan si Brand bilang isang malamig na SE o isang kasosyo sa isang kontrata. Nakita niya ang lalaki sa likod ng maskara, ang lalaking nag-alala para sa kanya, ang lalaking nagkwento tungkol sa kanyang lolo, ang lalaking muntik na niyang hagkan. Isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Paano kung ang peking relasyon na ito ay pwedeng maging totoo? Para kay Brand, ang mga sumunod na araw ay isang paglalaban sa sarili. Ang gabing iyon sa Tagaytay ay nagbukas ng isang pinto na matagal na niyang isinara. Ang pagiging malapit kay Mavi, ang pagkakita sa kanyang kahinaan, at ang pagbabahagi ng sarili niyang nakaraan, ay nagpagising sa isang bahagi niya na akala niya ay patay na. Isang bahagi na nangungulila sa koneksyon, sa init ng isang tunay na samahan. Ngunit kasabay nito ang takot. Ang alaala ni Isabelle at ang sakit ng pagkakanulo ay isang multo na laging bumubulong sa kanyang isipan. Kaya't sinubukan niyang panatilihin ang distansya, kahit na sa loob niya ay may nag-iiba na. Ngunit habang ang isang maliit na pag-asa ay namumuo sa pagitan nilang dalawa, isang anino naman ang kumikilos sa dilim. Sa isang maranyang tea house sa Makati, umupo si Doña Esmeralda Altamirano sa harap ng isang lalaking may bigote at suot na jacket. Ang lalaki ay isang pribadong investigador. Ano na ang nalaman mo? Tanong ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay malamig at walang pasensya. Hindi siya mapakali. Ang relasyon ni Mavi at Brand ay nagiging masyadong totoo para sa kanya.
Ang plano niyang kasal sa pagitan ni Mavi at Anton del Rosario ay nakasalalay sa paghihiwalay ng dalawa. Mahirap siyang imbestigahan, Donya. Malinis ang record. Pero sabi ng investigador habang inilalapag ang isang brown envelope sa mesa. Lahat ng tao ay may nakaraan. Binuksan ni Doña Esmeralda ang envelope. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang mga dokumento sa loob. Mga lumang papeles. Isang birth certificate. Isang lumang litrato ng isang bata, marungis at nakangiti, na nakatayo sa harap ng isang maliit na bahay kubo. Ang pangalan sa birth certificate, Brantencon based Gamboa. Lugar ng kapanganakan, San Isidro, Nueva Ecija. Napahinto sa paghinga si Doña Esmeralda. San Isidro. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Doon matatagpuan ang luma nilang hacienda, isang lugar na hindi na nila pinupuntahan. At ang pangalang Ibeste. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang tag-araw, mahigit 15 taon na ang nakalipas. Ang kanyang anak na si Marivic, nooy isang bata pa, ay nagkaroon ng isang kaibigan, isang batang lalaki mula sa baryo, anak ng isa sa kanilang mga trabahador. Isang batang payat, laging marumi at ang pangalan ay Beste. Isang batang kinaiinisan niya dahil sa pagiging di masamang impluensya sa kanyang unikahija. Hindi. Impossible. Tiningnan niyang muli ang litrato sa envelope. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang isang litrato ni Brant Gamboa mula sa internet. Pinagtabi niya ang dalawa. Ang mga mata, ang ngiti kahit malaki na ang ipinagbago, walang duda. Si Brant Gamboa, ang makapangyarihang ay si Beste, ang mahirap na batang lalaki mula sa San Isidro. Isang malamig at kalkuladong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Esmeralda. Hindi ito isang problema. Ito ay isang oportunidad. Isang sandata. Ang perpektong sandata para wasakin ang tiwala ni Mavi. Kinahapunan, umuwi si Mavi sa penthouse na may dalang ngiti. Galing siya sa isang photoshoot, at sa buong araw, ang nasa isip niya ay ang mga sandali nila ni Brant sa Tagaytay. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ina na naghihintay sa sala. "Mama, anong ginagawa mo rito?" gulat niyang tanong. "Kailangan nating mag-usap, Marivic." Tungkol sa lalaking yan, sabi ni Doña Esmeralda, ang tono ay puno ng peking pag-aalala. Inilapag ng kanyang ina ang brown envelope sa coffee table. "Pinag-imbestigahan ko siya. Para sa kapakanan mo, anak. Para malaman kung sino talaga ang lalaking pinasok mo sa buhay mo." Nag-aalangan man ay binuksan ni Mavi ang envelope. Ang una niyang nakita ay ang litrato ng batang si Beste. May kung anong pamilyar sa ngiti ng bata. Pagkatapos ay nakita niya ang mga dokumento. San Isidro. Based. At dahan-dahan, na parang isang lumang pelikula, bumalik sa kanya ang mga alaala. Ang init ng tag-araw sa hacienda. Ang isang batang lalaki na kalaro niya sa ilog. Ang isang maliit na libro ng mga kwentong pambata na ibinigay niya rito bago siya umalis. "Naaalala mo na ba siya, anak?" tanong ng kanyang ina. Ang boses ay malumanay ngunit puno ng lason. Ang batang iyon, si Beste. Siya at si Brant Gamboa ay iisa. Napatulala si Mavi. "Paanong di? Hindi ba't nagtataka ka?" Patuloy ni Doña Esmeralda, sinasamantala ang pagkalito ng anak. "Isang bilyonaryo na bigla na lang lumitaw sa buhay mo. Isang lalaking nagkataon lang na nandoon sa mall noong kailangan mo ng tulong. Isang lalaking binili ang lahat ng utang ng pamilya natin at ipinilit ang isang kontratang magbibigay sa kanya ng lahat ng gusto niya." Pinagtagpi-tagpi ni Doña Esmeralda ang isang kwento. Isang kwento ng isang batang mahirap na kinutya at ipinagtabuyan ng mayayamang Altamirano. Isang batang lumaki na may galit sa puso. Isang lalaking nagsumikap, yumaman, at naghintay ng perpektong pagkakataon para makaganti. "Gising, Mavi," sabi ng kanyang ina, hinawakan ang kanyang mga balikat. "Hindi ito pag-ibig. Hindi ito pagkakataon. Ito ay isang matagal ng plinanong paghihiganti. Ginagamit ka lang niya. Ginagamit niya ang katawan mo para makuha ang tagapagmana na kailangan niya, at pagkatapos ay ipapamukha niya sa buong mundo na ang isang Altamirano ay naging laruan lang sa kamay ng isang Gamboa." Bawat salita ng kanyang ina ay parang isang patalim na tumatarok sa puso ni Mavi.
Ang maliit na binhi ng pag-asa na nagsimulang tumubo ay biglang nilamon ng laso ng pagdududa. Ang mga sandali sa Tagaytay, ang pag-aalala ni Brand, ang muntik na halik, lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Lahat ay naging bahagi ng isang masalimuot na plano. Nang gabing iyon, pagdating ni Brand sa penthouse, naabutan niya si Mavi na naghihintay sa kanya sa sala. Ang mukha nito ay blanko, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Walang salita, inihagis ni Mavi ang brown envelope sa paanan ni Brand. Kumalat ang mga litrato at dokumento sa sahig. Totoo ba ito? Tanong ni Mavi, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Ikaw si Based. Ang lahat ba ng ito ay isang paghihiganti lang? Tiningnan ni Brand ang mga papel sa sahig. Nakita niya ang litrato ng kanyang sarili noong bata pa siya, ang anino ng San Isidro. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mavi. Nakita niya ang akusasyon sa mga mata nito, ang sakit, ang pagdududa. Ang puso ni Brand ay parang piniga. Ang babaeng unti-unti niyang pinagkakatiwalaan, ang babaeng nagsimulang magpabago sa kanya, ay tinitingnan siya ngayon bilang isang halimaw. Ang lumang sugat mula kay Isabelle ay muling bumukas. Ang sakit ng pagdududa ang pakiramdam na tiningnan bilang isang taong may masamang intensyon. Isang malamig na pader ang muling bumalot sa kanyang puso. Ang bahagi niyang gustong magpaliwanag ay biglang nanahimik. Ang nasaktan niyang orgulyo ang nanaig. Nag-angat siya ng tingin, ang kanyang mukha ay naging isang malamig na maskara. Kung iyan ang gusto mong paniwalaan, Mavi, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, sige. Kung iyan ang gusto mong paniwalaan, Mavi, sige. Ang mga salitang iyon, na binitawan ni Brand nang walang anumang emosyon, ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Walang pagtanggi. Walang paliwanag. Isang malamig na pagtanggap lang sa akusasyon. Sa isang iglap, lahat ng pag-aalinlangan ni Mavi ay naglaho, napalitan ng isang mapait at nakakapasong kasiguraduhan. Totoo nga. Parang may isang kamay na humigpit sa kanyang puso, pinipiga ito hanggang sa wala nang matirang emosyon, kundi purong sakit. Ang lahat ng init na naramdaman niya sa Tagaytay, ang mga ngiti, ang mga kwento, ang muntik na halik, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang perpektong pag-arte mula sa isang taong naghintay ng maraming taon para makaganti. Hayop ka, iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na puno ng puot. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Brand. Tiningnan lang siya nito na para siyang isang estranghero. Pagkatapos ay yumuko ito, pinulot ang sarili nitong litrato noong bata pa, at walang salitang tinalikuran siya. Pumasok ito sa sarili nitong kwarto at isinara ang pinto. Ang marahang pag-click ng lock ay ang huling tunog na narinig niya, isang tunog na nagselyo sa kanilang pagitan. Ang pader na yelo na unti-unting natutunaw sa pagitan nila ay hindi lang muling nabuo. Ito ay naging isang napakataas at hindi magigibang kuta. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng impyerno. Ang malawak na penthouse, na minsan niyang sinimulang ituring na posibleng maging tahanan, ay muling naging isang gintong haula. Mas masahol pa kaysa dati. Sila ay naging dalawang multo na naglalakad sa iisang espasyo, hindi nag-uusap, hindi nagtitinginan. Ang katahimikan ay mabigat at puno ng lason. Tuwing umaga, magigising si Mavi sa isang kama na malamig. Magkikita sila sa kusina, si Brand, perpekto na sa kanyang business suit, umiinom ng kape habang nagbabasa sa kanyang tablet, si Mavi, sa kanyang silk robe, kukuha ng isang basong tubig. Walang good morning. Walang kahit anong tingin. Para silang hangin sa isa't isa. Sa gabi, mas lalong masama. Uwi si Brand ng hating gabi na. Maririnig ni Mavi ang pagbukas ng pinto, ang mga yabag nito sa sahig na marmol, at ang pagbukas at pagsara ng pinto ng sarili nitong silid. Minsan, naamoy niya ang alak sa hininga nito kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay laging pagod at ang kanyang mukha ay laging nakakunot na para bang pasan niya ang buong mundo. Ngunit wala nang awa si Mavi para rito. Ang nakikita niya lang ay ang lalaking nanloko sa kanya. Ang paghihiganti. Ang kanyang sariling kalusugan ay nagsimulang maapektuhan. Nawalan siya ng ganang kumain. Ang mga paborito niyang pagkain ay wala ng lasa. Palagi siyang pagod kahit wala naman siyang ginagawa. At may kakaibang pakiramdam sa kanyang sikmura tuwing umaga, isang uri ng pagkahilo na hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, habang nasa gitna ng isang photoshoot, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo.
Ang mga ilaw ng kamera ay biglang naging napakaliwanag, at ang mga boses sa paligid niya ay naging isang malabong ugong. Napahawak siya sa isang pader para suportahan ang sarili. Mavi, okay ka lang? Tanong ng photographer, puno ng pag-aalala. Okay lang ako, sabi niya, pilit na ngumiti. Medyo napagod lang siguro. Ngunit alam niyang hindi lang iyon pagod. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ang sarili sa salamin, napansin niya ang mga pagbabago. Ang bahagyang pamumutla ng kanyang balat, ang madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. At pagkatapos ay naalala niya. Ang huli niyang regla. Mahigit 1 linggo na itong huli. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi. Hindi maaari. Kinabukasan, habang si Brandt ay nasa opisina, nagpanggap si Mavi na pupunta sa gift. Ngunit sa halip, nagtungo siya sa isang maliit at hindi kilalang botika sa kabilang kanto, malayo sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Nakasuot ng malaking salamin at baseball cap, bumili siya ng isang bagay na hindi niya kailanman inakalang bibilhin niya sa buong buhay niya. Isang pregnancy test kit. Pagbalik sa penthouse, ang maliit na kahon ay parang isang bomba sa kanyang kamay. Nagkulong siya sa kanyang malawak at maluhong banyo, isang lugar na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay parang isang selda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang kahon at binabasa ang mga panuto. Ang paghihintay ng 3 minuto ay ang pinakamahabang 3 minuto sa kanyang buhay. Nakaupo siya sa malamig na sahig na marmol, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, nakatitig sa maliit na puting plastik na nakapatong sa ibabaw ng lababo. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas, isang dagundong sa kanyang mga tainga. Please, huwag. Please, huwag. Paulit-ulit niyang dinasal iyon. Ang magkaroon ng anak sa ilalim ng mga ganitong pangyayari ang magdala ng isang bata sa gitna ng galit at panlilinlang ang magkaroon ng isang permanenteng koneksyon sa lalaking kinamumuhian niya iyon ay isang parusa na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay parang halaya. Dahan-dahan siyang lumapit sa lababo. Dahan-dahan niyang kinuha ang test kit. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Ang kanyang hininga ay napigil sa kanyang lalamunan. 2 linya. 2 malinaw, hindi mapagkakamalian at napakaliwanag na pink na linya. Positibo. Nabitawan niya ang test kit. Bumagsak ito sa sahig na may isang mahinang kalansing, ngunit para kay Mavi, ang tunog na iyon ay kasing lakas ng isang pagsabog. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga binti ay tuluyang nanghina. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa kawalan. Hindi ito kaligayahan. Hindi ito pag-asa. Ang naramdaman niya ay purong kawalan ng pag-asa. Isang malamig at madilim na hukay na biglang bumukas sa ilalim ng kanyang mga paa. Buntis siya. Buntis siya sa anak ng lalaking nanloko sa kanya. Buntis siya sa anak ng kanyang kaaway. Ang bunga ng kanilang kasunduan, ang bunga ng paghihiganti nito, ay nasa loob na niya. Ang pader na yelo sa pagitan nila ni Brandt ay hindi na sapat. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang takasan ang lahat ng ito. Ang 2 pink na linya ay hindi na nawala sa isip ni Mavi. Kahit itinapon na niya ang pregnancy test sa pinakailalim ng basurahan at tinabunan pa ng mga tissue, ang imahe nito ay nakatatak na sa kanyang isipan na parang isang marka ng mainit na bakal. Buntis siya. Ang katotohanang iyon ay umalinggaw sa bawat sulok ng tahimik na penthouse. Ang bawat mamahaling gamit, bawat bintanang salamin na nagpapakita ng kumikinang na syudad, ay parang mga rehas ng isang kulungan. At ang sanggol sa kanyang sinapupunan ang sanggol ang kandado. Hindi siya makakain. Hindi siya makatulog. Sa loob ng 2 araw, para siyang isang kaluluwang ligaw, naglalakad-lakad sa loob ng penthouse, hinahawakan ang sariling tiyan na para bang may isang dayuhang nilalang doon. Ang anak na ito ay hindi bunga ng pag-ibig. Ito ang tropeo ni Brandt. Ang ebidensya ng kanyang matagumpay na paghihiganti. At si Mavi, ang kanyang katawan, ay naging instrumento lamang. Ang pag-iisip na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang sampal o insulto na natanggap niya sa buong buhay niya. Isang gabi, hindi na niya matiis ang pagkakakulong sa kanyang silid. Hating gabi na. Alam niyang kararating lang ni Brandt dahil narinig niya ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto nito kanina. Dahan-dahan siyang lumabas.
Ang buong penthouse ay madilim, maliban sa malambot na liwanag na nagmumula sa syudad sa labas. Habang naglalakad siya sa pasilyo, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto ng silid ni Brand. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok, sumilip siya. Natutulog ito. Nakahiga ito ng patagilid, nakaharap sa direksyon niya. Ang ilaw mula sa bintana ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha. Sa kanyang pagtulog, nawala ang maskara ng malamig at makapangyarihang si. Ang mga linya ng stress sa kanyang noo ay lumuwag. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Ang nakita ni Mavi ay hindi si Brand Gamboa, ang kanyang kaaway. Ang nakita niya ay si Baste, ang lalaking nakilala niya sa Tagaytay. Ang lalaking may malungkot na mga mata kapag binabanggit ang kanyang lolo. Ang lalaking muntik na niyang hagkan. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luhang puno ng pinaghalong emosyon. Puot dahil sa panlilinlang nito. Panghihinayang para sa kung ano ang sana inamuo sa pagitan nila. At pag-ibig, isang hibla ng pag-ibig na pilit niyang itinatanggi, ngunit patuloy na kumikirot sa kanyang puso. Ang pag-ibig na iyon ang mas lalong nagtulak sa kanya. Hindi niya kayang manatili. Hindi niya kayang palakihin ang kanilang anak sa isang tahanan na binuo sa kasinungalingan at galit. Ang anak niya ay nararapat sa isang bagay na mas mabuti. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, ang desisyon ay buo na sa kanyang isipan. Bumalik siya sa kanyang silid at kumuha ng isang piraso ng stationery paper. Umupo siya sa kanyang vanity table at nagsimulang magsulat. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang isip ay malinaw na. Brand, nakuha mo na ang gusto mo. Ang tagapagmana na kailangan mo ay nasa akin na. Ngunit hindi mo makukuha ang ina niya. Hindi mo ako makukuha. Hindi ko alam kung ano ang kasalanang nagawa ng pamilya ko sa iyo noon, pero sana, sa pag-alis ko, matapos na ang lahat ng ito. Sana, sapat na ang paghihirap na idinulot mo sa akin para mabayaran ang anumang galit na nararamdaman mo. Huwag mo na akong hahanapin. Mavi. Pinunasan niya ang isa pang luhang pumatak sa papel. Tinupi niya ito at pumasok sa sarili niyang walk-in closet. Kumuha siya ng isang maliit na duffel bag, hindi ang mga mamahalin at kulay pink niyang maleta, kundi isang simpleng itim na bag. Inilagay niya roon ang ilang piraso ng damit, ang lahat ng cash na meron siya, at ang kanyang passport. Hindi siya nagdala ng anumang alahas o mamahaling gamit. Lahat ng bagay na kumakatawan sa buhay niya bilang si Mavi Altamirano ay iniwan niya. Bago umalis, lumingon siyang muli sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay napako sa puting panyo na nakapatong sa kanyang bedside table, ang panyong ibinigay sa kanya ni Brand sa Tagaytay. Nag-alinlangan siya sandali. Pagkatapos, kinuha niya ito at isinilid sa kanyang bulsa. Ito lang ang tanging alaala na dadalhin niya. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo, bawat hakbang ay maingat para hindi makagawa ng ingay. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto ng penthouse. Nang maramdaman niya ang malamig na hangin mula sa labas, doon lang siya nakahinga. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad patungo sa elevator, ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat hakbang. Wala siyang plano. Wala siyang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Ilang oras ang nakalipas, ang unang sinag ng araw ay nagsimulang pumasok sa mga siwang ng bintana ng silid ni Brand. Nagising siya, naramdaman ang isang kakaibang katahimikan sa penthouse. Isang katahimikan na mas malalim kaysa sa karaniwan. Bumangon siya, isang masamang kutob ang unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Kumatok siya sa pinto ng silid ni Mavi. Walang sagot. Kumatok siyang muli, mas malakas na ngayon. Mavi. Nang wala pa ring sumagot, pinihit niya ang door knob. Hindi ito nakalock. Pagbukas niya ng pinto, isang perpektong malinis at walang taong silid ang sumalubong sa kanya. Ang kama ay maayos na naayos. Ang walk-in closet ay bukas, at nakita niyang naroon pa rin ang lahat ng mamahaling damit at sapatos nito. Ngunit si Mavi ay wala. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglibot sa silid, naghahanap ng anumang senyales. At doon, sa ibabaw ng unan, nakita niya ang isang nakatuping puting papel. Lumakad siya palapit, ang kanyang puso ay nagsimula ng kumabog ng mabilis. Kinuha niya ang sulat. Binuksan niya ito. Nakuha mo na ang gusto mo.
Ang tagapagmana na kailangan mo ay nasa akin na. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok. Ang tagapagmana. Buntis si Mavi. At umalis ito. Nabitawan niya ang sulat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at isang emosyon na hindi niya inaasahan, purong takot. Takot na mawala ito. Takot para sa kaligtasan nito at ng sanggol sa sinapupunan nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na binuo niya, ang lahat ng galit, ang lahat ng pride, ay gumuho. Ang tanging natira ay isang nakakabinging katotohanan. Mahal niya ito. At ngayon, nawala ito sa kanya. Ang mga unang oras pagkatapos matuklasan ni Brandt ang pag-alis ni Mavi ay isang malabong panaginip ng gulat at pag-aalala. Ang katahimikan ng penthouse ay naging isang kalaban, bawat sulok ay sumisigaw sa kanyang kawalan. Ang sulat na iniwan nito ay paulit-ulit niyang binabasa, ang bawat salita ay parang isang patalim na lalong bumabaon sa kanyang puso. Buntis siya. Ang katotohanang iyon ay dapat sanang maging katuparan ng kanyang plano, ang solusyon sa problema ng habilin ng kanyang lolo. Ngunit sa halip, ito ay naging isang bukal ng matinding pagsisisi. Ang pag-alis ni Mavi ang nagpamulat sa kanya sa isang katotohanang matagal na niyang itinatanggi, hindi na ito tungkol sa kontrata. Hindi na ito tungkol sa habilin. Ito ay tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa pagmamahal na hindi niya inamin hanggang sa huli na ang lahat. Ang unang ginawa niya ay gamitin ang kanyang kapangyarihan. Tinawagan niya ang pinuno ng kanyang security team. Hanapin ninyo si Marivic Altamirano, utos niya, ang boses ay matigas ngunit hindi maitago ang panginginig. Gamitin ninyo ang lahat ng resources. Ay monitor ang kanyang mga credit card, ang kanyang mga bank account. Tingnan ang lahat ng airport at bus terminal. Kailangan ninyo siyang mahanap. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na kinasusuklaman niya. Pinuntahan niya si Doña Esmeralda. Naabutan niya ito sa mansyon ng mga Altamirano, kalmadong umiinom ng tsaa sa hardin, na para bang isang ordinaryong umaga lang. Nasaan siya? Tanong ni Brandt, walang paligoy-ligoy. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Esmeralda. Sino ang tinutukoy mo, Gilly Gamboa? At anong karapatan mong pumasok sa pamamahay ko nang walang paanyaya? Huwag na tayong maglokohan, Donya, sabi ni Brandt, ang kanyang pasensya ay naubos na. Umalis si Mavi. Alam kong may kinalaman ka rito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Sa wakas ay natauhan din ang anak ko. Nalaman niya ang katotohanan tungkol sa iyo at sa iyong maruming paghihiganti. At kung nasaan man siya ngayon, mas mabuti na iyon kaysa manatili sa tabi ng isang taong tulad mo. Tinitigan ni Brandt si Doña Esmeralda. Nakita niya ang tagumpay sa mga mata nito, ngunit wala siyang nakitang tunay na pag-aalala para sa anak. Buntis siya. Ang ngiti sa mukha ni Doña Esmeralda ay bahagyang natigilan, ngunit mabilis ding nakabawi. Kung ganoon, mas lalong dapat siyang lumayo sa iyo. Huwag kang mag-alala, Gilly Gamboa. Aayusin ko ang lahat. Kapag nahanap ko siya, sisiguraduhin kong lalaki ang apo ko na malayo sa masamang impluensya mo. Walang nakuha si Brandt. Tinalikuran niya ang babae, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa galit at frustrasyon. Pagbalik niya sa kanyang opisina, hindi siya makapagtrabaho. Ang mga numero sa mga ulat ay wala ng kahulugan. Ang mga tawag ay hindi niya sinasagot. Nakaupo lang siya sa kanyang silya, nakatingin sa kawalan, ang isip ay puno ng mga paano kung. Paano kung nagpaliwanag siya? Paano kung hindi niya hinayaang manaig ang kanyang pride? Dahil sa desperasyon, umuwi siya sa penthouse. Pumasok siya sa kanyang pribadong study, isang silid na hindi pinapasukan kahit ni Mavi. Binuksan niya ang isang safe na nakatago sa likod ng isang painting. Sa loob, sa gitna ng mga importanteng dokumento at titulo, ay may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niya itong kinuha at inilapag sa kanyang mesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang bagay lang, isang luma at kupas na libro ng mga kwentong pambata. Ang pabalat ay malambot na sa kalumaan at ang mga pahina ay naninilaw na. Ang pamagat ay halos hindi na mabasa. Ito ang tanging bagay na pag-aari niya na nagmula sa kanyang nakaraan sa San Isidro. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng isang mas simpleng panahon. Hinaplos niya ang pabalat ng libro. Naalala niya ang isang batang babae na may malalaking mata at matamis na ngiti.
Isang batang babae na hindi tumingin sa kanyang maruruming damit o sa kanyang mga paa na walang sapin. Isang batang babae na nakipaglaro sa kanya sa ilog at ibinahagi ang kanyang merienda. Naalala niya ang huling araw ng tag-araw na iyon. Babalik na kami sa Maynila bukas, sabi ng batang si Marivic, ang boses ay malungkot. Pero bago ako umalis, gusto kong ibigay ito sa iyo. Iniabot nito sa kanya ang libro. Para may nababasa ka. Pangako mo, babasahin mo lahat, ha? Pangako, sagot ng batang si Beste, hawak-hawak ang libro na parang isang kayamanan. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ito. Pagkatapos noon, nalaman na lang niya na ipinagbawal na ni Doña Esmeralda na makipag-usap ang sinuman sa mga trabahador sa kanyang anak. Ang pagkakaibigan nila ay biglang pinutol. Hawak-hawak ang libro, napagtanto ni Brand ang isang malaking katotohanan. Ang plano niyang ipaghihiganti ay isang kasinungalingan na sinabi niya sa sarili niya para bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Ang totoo, hinanap niya si Mavi hindi para makaganti, kundi dahil sa isang hibang na pag-asa na baka ang babaeng nakilala niya ngayon ay mayroon pa ring bakas ng batang babaeng nagbigay sa kanya ng libro. At si Mavi hindi niya alam ang buong kwento. Ang alam lang niya ay ang bersyon na ipininta ng kanyang ina. Isang bersyon kung saan siya ang kontrabida. Biglang tumayo si Brand. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Kung ikaw ay nasasaktan at nag-iisa, saan ka pupunta? Pupunta ka sa isang lugar kung saan minsan kang naging masaya. Sa isang lugar na pamilyar. Sa isang lugar na kumakatawan sa nawala mong inosensya. San Isidro. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan muli ang kanyang security team. Ngunit bago pa man niya maidyal ang numero, tumunog ito. Isang tawag mula sa kanyang personal na assistant. Sir, sabi ng assistant, ang boses ay nag-aapura. May balita na po kami. Walang anumang aktibidad sa mga bank account o credit card ni Emil Altamirano. Ngunit may isang transaksyon na pumasok ngayon lang. Isang maliit na withdrawal. Mula sa isang ATM machine. Saan? Tanong ni Brand, ang kanyang puso ay kumakabog. Sa isang maliit na bayan po, sir. Sa probinsya ng San Isidro. Ang biyahe papuntang San Isidro ay isang karera laban sa oras at sa sariling mga demonyo ni Brand. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng kanyang sasakyan ay nagpapalakas sa tibok ng kanyang puso. Hawak niya sa isang kamay ang manibela, at sa kabilang kamay naman ay ang lumang libro, ang kanyang tanging pag-asa. Samantala, sa San Isidro, naglalakad si Mavi sa isang pamilyar na landas. Pagkatapos ng halos 2 araw na paglalakbay sakay ng bus, narating niya ang bayang naging bahagi ng kanyang kabataan. Nag-check-in siya sa isang maliit na paupahang bahay gamit ang perang na-withdraw niya, isang lugar na simple at malayo sa karangyaan na kanyang kinalakihan. Ang hangin sa probinsya ay sariwa. Ang katahimikan ay isang malaking kaibahan sa ingay ng syudad. Ngunit ang kapayapaang hinahanap niya ay hindi niya mahanap. Ang bigat sa kanyang dibdib at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay laging naroon, isang palaging paalala sa kanyang nasirang buhay. Naglakad siya patungo sa isang lumang tulay na gawa sa kahoy, isang tulay na tumatawid sa isang maliit na ilog. Ito ang lugar kung saan sila madalas maglaro ni Beste. Umupo siya sa gilid ng tulay, ang kanyang mga paa ay nakabitin, habang pinapanood ang marahang pag-agos ng tubig. Dito, sa lugar na ito, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang inosensya. Bago ang mga kontrata, bago ang mga kasinungalingan, bago ang paghihiganti. Mavi. Isang boses mula sa kanyang likuran ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang boses na kilalang-kilala niya. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang puso ay parang huminto sa pagtibok. Nakatayo roon si Brand, ilang talampakan lang ang layo sa kanya. Ang kanyang damit ay gusot mula sa mahabang biyahe, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati, isang pinaghalong pag-aalala, pagsisisi at desperasyon. Agad na tumayo si Mavi. Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Hindi iyan mahalaga, sabi ni Brand, dahan-dahang lumalapit. Mavi, kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Mavi, umatras palayo. Umalis ka na. Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Hayaan mo na lang ako. Hindi totoo yun, sabi ni Brand, ang kanyang boses ay basag.
Hindi totoo ang iniisip mo. Hindi ito paghihiganti. Talaga, mapait na tumawa si Mavi. Huwag mo na akong lokohin, Brand. O beste, kung ano man ang gusto mong itawag sa'yo. Alam ko na ang lahat. Hindi mo alam ang lahat, giit ni Brand, ang kanyang boses ay tumaas na. Ako si Based. Nagmula ako rito. Pero ang paghahanap ko sa'yo ang kontrata may mas malalim na dahilan. Dahilan? O isang perpektong pagkakataon para saktan ang pamilyang nagtaboy sa'yo. Ang tungkol sa lolo ko totoo yun, sabi ni Brand, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Ang habilin niya kailangan ko ng tagapagmana o mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Nalulunod ako, Mavi. At noong nakita kita sa mall, naisip ko na baka ikaw na ang solusyon. Isang desperadong solusyon mula sa isang desperadong tao. Mali ako. Alam kong mali ako. Pero hindi dahil sa paghihiganti. Naging makasarili ako dahil sa takot. Tinitigan siya ni Mavi. Ang sakit sa boses nito ay parang totoo. Ang pagsisisi sa mga mata nito ay parang tunay. Ngunit ang laso na itinanim ng kanyang ina ay masyadong malalim. At dapat ko iyang paniwalaan. Sa sandaling iyon, isang itim at makintab na sasakyan ang biglang huminto sa dulo ng tulay. Bumukas ang pinto at bumaba si Doña Esmeralda, ang mukha ay puno ng galit. Marivic! Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw nito, mabilis na lumalapit. Halika na, anak. Uwi na tayo. Huwag kang makikinig sa mga kasinungalingan ng lalaking iyan. Mama, gulat na tanong ni Mavi. Hinawakan ni Doña Esmeralda ang braso ng anak at pilit na hinila palayo kay Brand. Sabi ko na nga ba't susundan ka ng ahas na ito? Huwag kang mag-alala, anak. Ako ang bahala sa lahat. Ilalayo kita sa kanya. Hindi, sigaw ni Brand. Huwag kang makialam dito, Donya. Ito ay sa amin ni Mavi. Wala kang karapatan, ganti ni Doña Esmeralda, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Isa ka lang hamak na anak ng magsasaka na nagkamit ng swerte. Hindi ka nabibilang sa mundo namin. At hinding-hindi mapupunta sa iyo ang apo ko. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Mavi. Ang apo ko. Ang kanyang ina ay hindi nag-aalala para sa kanya. Nag-aalala ito para sa tagapagmana. Isa na namang piyesa sa kanyang laro. Sa gitna ng kaguluhan, may kinuha si Brand mula sa likuran niya. Ang luma at kupas na libro. Hindi niya ito ibinigay kay Doña Esmeralda. Sa halip, dahan-dahan niyang iniabot ito kay Mavi. Kung wala kang ibang paniniwalaan sa akin, sana ito paniwalaan mo, sabi ni Brand, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagsusumamo. Hindi ko ito kinalimutan. Kahit kailan. Napatitig si Mavi sa libro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ito. Ang pamilyar na bigat, ang malambot na pabalat. Binuksan niya ito sa unang pahina. At doon, sa isang sulok, nakasulat sa isang pambatang sulat kamay. Para kay Baste, ang pinakamabait kong kaibigan. Marivic. Ang isang alon ng mga alaala ay bumuhos sa kanya ng napakalakas. Ang tawa nilang dalawa habang naghahabulan. Ang pagbabahagi ng isang pirasong tinapay. Ang pangako. Lahat ay bumalik. Ang batang si Baste ay hindi kailanman nagpakita ng galit. Tanging pagkakaibigan lang. At ang lalaking kaharap niya ngayon, ang lalaking nag-ingat sa isang lumang libro sa loob ng 15 taon, hindi iyon ang gawa ng isang taong nagbabalak ng masama. Iyon ay gawa ng isang taong hindi nakalimot. Nag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tumingin siya kay Brand, at sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng buo. Ang nasaktang bata. Ang lalaking may mabigat na pasanin. Ang lalaking minahal niya. Naaalala mo ba ako, Mavi? Tanong ni Brand, ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Tumango si Mavi, hindi na napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Baste, bulong niya. Hindi, sigaw ni Doña Esmeralda, sinusubukang agawin muli ang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, matatag na tumayo si Mavi. Hinarap niya ang kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong tuklas na lakas. Tama na po, Mama, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tapos na. Hinawakan niya ang kamay ni Brand. Pinili niya ito. Pinili niya ang kanilang anak. Pinili niya ang katotohanan.
Ang pag-alis ni Doña Esmeralda mula sa tulay sa San Isidro ay kasing dramatiko ng kanyang pagdating. Tinalikuran niya ang kanyang anak na may mga matang puno ng pagbabanta at bigong galit na nag-iwan ng isang kasulatang hindi na kailanman mabubura sa pagitan nilang mag-ina. Ngunit sa pag-alis ng kanyang sasakyan, kasama nitong umalis ang mabigat na anino na bumabalot kay Mavi sa buong buhay niya. Naiwan silang dalawa ni Brand sa gitna ng tulay na papaligiran ng katahimikan ng probinsya. Ang mga kamay nila ay magkahawak pa rin, isang koneksyon na muling nabuo mula sa mga piraso ng kanilang nasirang tiwala. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ang nag-usap. Mga matang puno ng pagsisisi, pag-unawa, at isang napakalalim na pagpapatawad. Ilang linggo ang lumipas. Ang penthouse sa Makati, na dating isang gintong haula, ay unti-unting nagiging isang tahanan. Wala na ang pader na yelo. Wala na ang nakakabinging katahimikan. Napalitan ito ng mga mahihinang usapan sa umaga habang nagkakape, mga ngiti sa pasilyo, at mga gabing ginugugol sa balkonahe, hindi na para umiyak ng mag-isa, kundi para magkwentuhan habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang paghilom ay hindi madali. Ito ay isang mabagal at maselang proseso. May mga araw na ang multo ng nakaraan ay bumabalik. May mga sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinipili nilang harapin ito ng magkasama. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe, hinawakan ni Mavi ang kamay ni Brand. Natatakot ako, pag-amin niya, ang kanyang boses ay isang bulong. Natatakot ako para sa magiging anak natin. Paano natin siya papalakhin sa isang mundong puno ng ganitong gulo? Tiningnan siya ni Brand, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi natin siya papalakhin sa mundong iyon, sagot niya. Gagawa tayo ng sarili nating mundo para sa kanya. Isang mundong binuo sa katotohanan at pagmamahal. Hindi sa pera o reputasyon. Hinaplos niya ang tiyan ni Mavi na bahagya ng umuumbok. At sisimulan natin sa pagiging totoo sa isa't isa. Kinabukasan, tumawag si Mavi sa kanyang ina. Hindi para makipag-away o manumbat. Mama, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Mahal kita dahil ikaw ang nanay ko. Pero hindi ko na kayang mamuhay sa paraang gusto mo. Ang buhay ko at ang buhay ng magiging anak ko ay amin na ngayon. Sana balang araw maintindihan mo. Bago pa man makasagot si Doña Esmeralda, ibinaba na ni Mavi ang telepono. Isang mabigat na kadena ang tila nalagot mula sa kanyang puso. Sa wakas, malaya na siya. Dumating ang araw ng kanilang unang check-up sa doktor. Sa waiting room, habang napapaligiran ng ibang mga mag-asawang masayang naghihintay, naramdaman ni Mavi ang isang kaba. Tiningnan niya si Brand. Paano kung hindi ko kayang maging isang mabuting ina? Tanong niya. Hinawakan ni Brand ang kanyang kamay ng mahigpit. Kasama mo ako, sabi niya. Hindi ka nag-iisa dito. Tayo ang gagawa nito. Nang nasa loob na sila ng klinik at ipinakita sa kanila ng doktor ang isang maliit na kumikislap na tuldok sa screen ng ultrasound, lahat ng takot ni Mavi ay napalitan ng pagkamangha. At pagkatapos, pinakinggan nila ang isang tunog. Isang mabilis, malakas, at ritmikong tunog. Dub-dub. 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 Iyan ang tibok ng puso ng baby ninyo, sabi ng doktor, nakangiti. Napakalakas at malusog. Otomatikong napahawak si Mavi sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Tumingin siya kay Brand. Nakita niyang nakatitig din ito sa screen, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha, at may isang butil ng luha na tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang makapangyarihang ang lalaking hindi nagpapakita ng emosyon ay umiiyak. Sa ilalim ng malakas na tunog ng tibok ng puso ng kanilang anak, hinawakan ni Brand ang kamay ni Mavi at pinisil ito ng mahigpit. Nagkatinginan sila at sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang parehong pangako, isang pangako ng isang bagong buhay, isang bagong simula. Nang gabing iyon, muli silang tumayo sa balkonahe. Ang hangin ay malamig, ngunit may init sa pagitan nila na hindi maipaliwanag. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa ibaba. Ang parehong tanawin na minsan ay naging saksi sa kanilang kalungkutan at pag-iisa. Ngunit ngayon, ang mga ilaw na iyon ay parang mga bituin na nagdiriwang kasama nila. Mavi, basag ni Brand sa katahimikan, ang boses niya ay seryoso.
Humarap siya rito at hinawakan ang dalawang kamay nito. Nagsimula tayo sa isang kasinungalingan, sa isang kasunduan na puno ng galit at pride. Nagsimula tayo sa pinakamasamang paraan. Huminga siya ng malalim na para bang kinukuha ang lahat ng kanyang lakas. Gusto kong baguhin ang lahat ng yun. Gusto kong bigyan tayo ng isang tunay na simula. Ang simula na nararapat sa'yo, na nararapat sa atin, na nararapat sa pamilya natin. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Mavi. Nanlaki ang mga mata ni Mavi. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng kasing bilis ng tibok ng puso ng kanilang anak kanina sa klinik. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Brant hindi ang isang mamahaling singsing na may malaking diamante, kundi isang simpleng singsing na may isang maliit, makahulugang bato. Hindi ko ito ginagawa dahil sa habili ng lolo ko, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng isang katapatan na tumagos sa kaluluwa ni Mavi. Hindi ko ito ginagawa para iligtas ang kahit anong kumpanya. Tumingala siya, at sa liwanag ng buwan, nakita ni Mavi ang ningning sa kanyang mga mata. Pakasalan mo ako, Mavi. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil mahal kita. Ang tatlong salitang iyon, mahal kita, ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Mavi sa buong buhay niya. Mas maganda pa sa palakpakan ng mga tao, mas matamis pa sa anumang papuri. Umagos muli ang kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, sinabayan na ito ng isang malawak na ngiti. Dahan-dahan siyang tumango. Bulong niya, ang boses ay nanginginig sa saya. Brant. Pakakasalan kita. Isinuot ni Brant ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Pagkatapos ay tumayo siya at niyakap si Mavi ng mahigpit, na para bang hindi na niya ito pakakawalan pa. Sa gitna ng syudad na minsan ay naging saksi sa kanilang pagpapanggap, natagpuan nila ang kanilang katotohanan. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang fairytale. Nagsimula ito sa isang kahihiyan, sa isang utang, sa isang kontrata. Ngunit sa gitna ng mga hidwaan, sa mga luhang tahimik na pumatak, at sa mga sugat na dahan-dahang naghilom, natutunan nila ang isang mahalagang aral, na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera o sa kung ano ang sasabihin ng iba. Ito ay nasusukat sa kakayahang magpatawad, sa tapang na magtiwala muli, at sa isang pag-ibig na kayang baguhin ang isang kasunduan at gawin itong isang pangakong panghabang buhay. 3 taon. 3 taon na ang lumipas mula nang isinuot ni Brant ang singsing sa daliri ni Mavi sa balkonahe ng penthouse. At sa 3 taon na iyon, mas maraming magagandang kabanata ang naisulat sa kanilang kwento, kaysa sa kaya nilang bilangin. Ang umaga sa kanilang bahay sa Tagaytay ay laging nagsisimula sa amoy ng kapeng barako, at sa halakhak ng isang bata. Papa, look! Ang taas ng lipad ng airplane ko. Mula sa kusina, umiti si Mavi habang pinapanood ang kanyang mag-ama sa hardin. Si Brant, na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts, ay nakaluhod sa damuhan, ang kanyang mukha ay puno ng tuwa habang tinuturuan ang kanilang 2 taong gulang na anak kung paano paliparin ang isang laruang eroplano. Ang kanilang anak, si Sebastian, na mas gusto nilang tawaging Beste. Napangiti si Mavi. Ang pangalang minsan ay naging simbolo ng isang masakit na nakaraan ay ngayon, pangalan na ng kanilang pinakamalaking kaligayahan. Si Beste, na may mga matang nakuha mula kay Brant at ngiting nakuha mula kay Mavi, ang buhay na patunay ng kanilang pag-ibig. Lumabas si Mavi sa hardin, may dalang isang baso ng orange juice para sa kanyang anak. Beste, anak, inumin mo muna to, sabi niya, sabay halik sa pisngi ng bata. Thank you, Mama, masayang sabi ng bata bago bumalik sa paglalaro. Lumapit si Brant kay Mavi at inakbayan ito. Good morning, Jinghes Gamboa, bulong nito, sabay halik sa kanyang sentido. Good morning, Jinghes Gamboa, sagot ni Mavi, isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Hindi ka ba papasok sa opisina? Umiling si Brant. I canceled all my meetings for today. Sabi ko, kailangan kong tulungan ang aking kopilot na paliparin ang eroplano niya. Tumingin sila pareho sa kanilang anak na masayang tumatakbo sa damuhan. Wala nang mas importante pa rito. Pumasok si Mavi sa loob para ihanda ang kanilang almusal. Habang naglalagay ng mga plato sa mesa, napatingin siya sa isang maliit na regalo na nakapatong sa ibabaw ng side table. Dumating iyon kahapon para sa kaarawan ni Beste. Wala itong pangalan ng nagpadala, ngunit kilala niya ang sulat kamay sa card, para sa aking apo. Galing ito sa kanyang ina.
hindi pa rin sila lubusang nagkakaayos. Mula noong araw na iyon sa San Isidro, ilang beses lang silang nagkausap sa telepono. Ngunit bawat taon, sa kaarawan ni Beste, laging may dumarating na regalo. Isang tahimik na paraan ng pagsasabing, nandito pa rin ako. Isang maliit na hakbang. At para kay Mavi, sa ngayon, sapat na iyon. Hindi na niya kailangan ang pag-apruba nito, ngunit ang pag-asang balang araw ay maghihilom din ang lahat ay nananatili sa isang sulok ng kanyang puso. Ang buhay ni Mavi ay malayo na sa dati. Hindi na siya ang cute girl na laging laman ng mga magazine. Paminsan-minsan ay tumatanggap siya ng mga modeling project, ngunit ang kanyang pinagtutuunan ng pansin ngayon ay isang maliit na foundation na itinayo nila ni Brand, isang foundation na nagbibigay ng mga libro at nagtatayo ng mga maliliit na reading corner para sa mga bata sa mga liblib na probinsya. Katulad ng San Isidro. Iyon ang kanyang paraan ng pagbabalik. Ang kanyang paraan ng pagbibigay pugay sa isang lumang libro na nagligtas sa kanilang dalawa. Nang dapit hapon na, habang natutulog si Beste, naupo silang dalawa ni Brand sa kanilang veranda, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa likod ng Taal Volcano. Ang tanawin ay napakaganda, napakatahimik. Ano nang iniisip mo? Tanong ni Brand, hinawakan ang kanyang kamay. Ngumiti si Mavi. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Mula sa isang bautike sa Makati hanggang dito. Nagsimula tayo ng baluktot, pag-amin ni Brand. Pero minsan, ang mga baluktot na daan pala ang nagdadala sa atin sa pinakamagandang destinasyon. Tumayo ito at pumasok sa loob. Pagbalik, may dala na itong isang pamilyar na bagay. Ang luma, kupas na libro ng mga kwentong pambata. Inabot niya ito kay Mavi. Ang unang kabanata ng kwento natin, hindi maganda ang pagkakasulat, sabi ni Brand. Puno ng pride, galit at mga kasinungalingan. Hinaplos ni Mavi ang pabalat. Pero tingnan mo naman ang mga sumunod na isinulat natin, sabi niya, tumingin sa asawa na may mga matang puno ng pagmamahal. Puno ng pagpapatawad, pag-asa, at isang anak na tumatawa sa ating hardin. Niyakap siya ni Brand mula sa likuran, ang mga braso nito ay nakapalibot sa kanya at sa kanilang hindi pa isinisilang na pangalawang anak. Ipinatong nito ang kanyang baba sa balikat ni Mavi. Mahal kita, Marivic, bulong nito. Mahal na mahal din kita, Beste, sagot niya. Habang magkayakap nilang pinapanood ang huling sinag ng araw, alam nilang pareho na ang kanilang kwento ay higit pa sa isang drama na puno ng twists. Ito ay isang testamento. Ang kanilang kwento, na nagsimula sa isang utang, ay natapos sa isang kayamanang hindi kayang bilhin ng kahit anong salapi. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Marivic at Brand. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang makasama kayo mula sa kanilang magulong simula hanggang sa kanilang matamis na wakas. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko lamang nais na maghatid ng kilig at drama. Nais kong ipakita ang mga totoong tao sa likod ng kanilang mga maskara, si Mavi, na natutong hanapin ang kanyang halaga na hiwalay sa yaman, at si Brand, na natutong buksan muli ang kanyang puso mula sa sakit ng nakaraan. Ang kanilang paglalakbay ay isang paglalakbay na puno ng pagkakamali, pagdududa, at sakit, tulad din ng sa tunay na buhay. Sapagkat ang kwento ni na Mavi at Brand ay higit pa sa isang kwento ng pag-ibig. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad, sa sarili man o sa iba, ay ang unang hakbang tungo sa paghilom. Na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihan ng puso. At higit sa lahat, na laging may pag-asa at pagkakataon para sa isang bagong simula, gaano man kadilim ang ating pinagdaanan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang inyong paboritong sandali sa kanilang kwento? Anong aral ang inyong napulot na babaunin ninyo sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat po.